Pasabog na kaganapan sa paliparan ngayong araw, umani ng napakalaking suporta si dating Pangulong Rodrigo Duterte o FPRRD habang dumadaan sa airport. Ang eksanang ito ay nagdulot ng pagkabigla sa kasalukuyang administrasyon, partikular na kina Pangulong Kuting Jr. at Lizatanas Max na di umano'y nagalit at nataranta sa mabilis na pagdami ng taga-suporta ni Duterte. Batay na sa mga saksi, libo-libong tao ang pumunta sa airport upang ipakita ang kanilang suporta kay FPRRD. May daladalang placard, bandila at malakas na sigaw ng pagkilala sa dating Pangulo. Ang naturang pagtitipon ay hindi opisyal ng kampanya, subalit malinaw na nagpapakita ito ng lakas na at impluwensya ni Duterte sa masa. Samantala, nagulat at tila nataranta ang kampo ni Kuting Jr. at Lizatanas Max sa biglang pagdagsa ng taga-suporta sa kanilang political rival. Patuloy ang pag-ikot ng balita at reaksyon sa social media tungkol sa kaganapan habang tinututukan ng publiko kung paano harapin ng palasyo ang lumalaking impluwensya ni FPRRD. Ang tanong ngayon, magre-resulta ba ito ng pagbabago ng political dynamics sa bansa o panandaliang eksena lamang ang nasaksihan sa airport? Samantala, abangan ang susunod na hakbang ng magkabilang panig sa mainit na politika na eksena. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurading mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Well, kasi aasta ka dapat, lulugar ka sa tama mong kalugaran. Unang-una, alam nyo, hi Hasdi Garcia, ayan, thank you palaga, thank you, ayan si Hasdi sa kasi Taysa. Bawal na kasi dyan, bawal na kasi tumambay dyan sa ano na yan, sa, ano tawag dito, dyan mismo sa harap ng detention. So, nung umalis ako sa, well, ako naman, I'm just being fair, ayoko naman magpaka parang dapat yung ginagawa nitong itong fame whore o dapat laging mali. Okay, ganito kasi ang nakikita ko. Ang dami nagsumbong sa akin. Sabi ko, talagang nakikita mo nagmamadali yung magkakapatid. Inulugar mo sa sarili mo yung sarili mo kung nasa tama ka kasi hindi lahat epal ka. Hello ma'am, nye, puro ganon. Diba? Alam mo nagmamadali, alam mong papasok. Unang-una, you're not acting as a journalist, diba? Na parang kailangan makakuha ka ng scoop. Hindi ganun yan. Kung tinitrato mo na suportahan mo ang mga Duterte, bibigyan nyo sila ng respeto, ng freedom, na hindi lahat ng oras ginugulo mo yung buhay mo. I'm not saying ginugulo na literal na ginugulo. Bigyan mo sila ng not privacy kasi public, na you have to wait. Nakita mo papasok sa loob ng detention center para makita yung PPRD. Apple ka para what? Makipag-unahan ka, kukuha ka ng scoop? You have to wait. Alam ninyo, pumunta ako dyan sa dahig. Every time, di ba, nung hindi pa bawal dyan sa harap na yan, nandiyan si Inday Sara, di ba, nagsasalita. Narinig niyo ba ako na umi-epal na kailangan mauna ako sa mga reporter? I don't do that. Pag may pagkakataon lang na may magtanong, ay na pwede kang magtanong, magtatanong ako. Pero hindi ako nakikipag-unahan sa reporter because I'm not acting like I'm a A-class, A1 journalist, ganyan. No. Nakita mo ganun. Tsaka bawal doon eh. Kung pupunta sila doon sa Duterte Street, yung mga apat magkakapatid, which is pumunta, you have to wait, magtanong ka. Hindi yung, tumatakbo na si Vice President Sara. Parang araw-araw mo nang nakikita yung family. Ano pagid-abi? Ano pagid-abi ang kaputahan ng himuon mo na dapat ikaw yung una sa scoop? Nakakainis. Kahit ako mabubwisit ako na parang, ako nga pag nandoon ako, hanggat maaari, parang kasi, ayaw ko na, like everyday magpapapicture ka, okay, I mean, okay lang yun, pero maganda yung ginagawa ni Harry Roque, ni Attorney Harry na every time na may mga bago, o sino yung mga first-timer, magpaano na kayo? Yes, sabi ni Florin Kaizo, yeah, stalker daw.
O magpaano na kayo, magpa-picture na kayo, sino yung mga taga-Italy, sino yung mga ganito. Tara! Diba? Sabi ni Doc, ni Ma'am, di Palangga, Doc kasi spoke, sorry po naghihintay po sa Duterte Street patiently waiting as a gentleman. Yes! Alam mo yon, naghihintay. Ako nga sabi ko, nung nandoon ako, sa totoo lang, hindi naman sa dahil yung araw-araw ka doon, araw-araw ka, nakita nyo ba, di ba, ako, pumunta naman ako sa Europa, we enjoyed life because may buhay tayo. Although ipapakita mo yung suporta mo, pero yung araw-araw wala kang trabaho, girl. Di ba? Wala kang trabaho, araw-araw ka nasa street. Parang hello. Ako I'm showing support sa mga Duterte, even sa mga bangag noon, but balance ang life. Hindi yung para kang, ibabalik ko nga lang si Lisa Tanas. Alam niyo kung nung yung opportunity na binigay sa akin ni Lisa Tanas, nakwento ko yan sa inyo. Nung umuwi ako sa Pilipinas, April, during the campaign, kasagsagan. First time kong pumasok, sabi ni Lisa Tanas, bigatot, alpot, patotot. Hi, Marlica, chuchu, you can come here. You can use this. Tinuro pa niya ako doon, parang call center doon sa, hindi doon sa call center na parang doon sa kabilang building sa Mandaluyong. Sabi niya, okay, you can use this computer. You can, pwede ako pumunta doon araw-araw mag-epal. Pero ano sabi ko? No, Lam, I'm okay. Sabi ko na ganun. I don't need to come here every day. Diba? Nasa hotel naman ako, nasa Shangri-La ako noon. Bakit ako pupunta doon sa, alam mo, my mentality is, bakit ako pupunta doon sa campaign headquarters? Unang-una, hindi nila ako bayad. So, hindi ako obligado na magbibihis ako, mag-outfit ako, mag-i-emote ako para, para ipakita sa tao na, ako, love ni Lisa Tanas, nandito may computer. Tinur nila ako doon, and binigyan ako ng privilege to use that facility for free. Halangan na magbabayad pa ako doon para, dahil sinusuportan ko sila, pero tinurn down ko yun. Sabi ko nga, pwede naman ako mag-vlog kahit sa CR ako or what. So, pero yung gano'n, nagtatatakbo na nga yung magkapatid, any message, anong masasabi mo, in greeting sa ating mga kababayan, bullshit. Puro na lang greetings. Ano pong masasabi ninyo sa ganito, ganyan, chuchu. Diba? My God, walang trabaho. Alam mo, mahirap kasi pag wala kang trabaho, diba? Wala kang libangan sa buhay, wala kang pera, kaya kailangan mo talaga mag-double time na magkakuha ka ng scoop. Ganun kasi yung mga prostitute. Okay? Sabi nga ni Glenn, ako maybe job. Of course. If you have a job, why, bakit nandyan ka everyday? Diba? Kaya pag pumunta ako dyan sa Netherlands, alam mo yon, alam ko nandoon yung mga family, pero tama na yung makita mo. Hindi yung araw-araw, stalker? I don't do BS. Hindi ko kailangang magsipsip kasi wala naman akong kailangan sa kanila na one day pag naupo si Inday, hingi ako ng ganito, ganyan. No. Pakita mo lang yung support mo, pero nakita mo pumupunta, bubuisitin mo. Maghintay ka. O now, nakita nyo na. Diba? Yung Kitty, si Kitty mabait ka at alam ni Kitty na yan ay Team Alpot. Yeah, absent lang sila pag andyan si Hanilet. Oo nga, sabi ni sino yun Palangga, nawala ka? Yes, Tekil Prada, how are you? OA naman masyado si Bayot. Sabi. Watching from Calgary, Marilyn De La Torre, how are you, my darling? Okay, anong gusto? Anong ninyo? Alam nyo, nakakatuwa kasi bago ako mag-vlog, titignan ko yung mga current events. So I have like siguro 36 items of current events na later pwede natin pag-usapan and everything. Tapos pagdating naman sa Bardagulan, alam nyo kung sino mga pinupuntahan ko. Pupunta ko si Edwin Hamora, pupuntahan ko si Channel 167, pupunta ko si Maui, si Yumi, sila yung apat na yan. Teka muna, ano ba nangyayari Bardagulan sa Hague? Pupunta ko silang apat at sila kasi yung napaka-active. Ano daw? Si Asti Tagle, finally umabot ako sa live, sabi ni JC. Yung essence of being a patient, mahalaga yung sa isang tao, sabi ni Glenn Acol. Exactly. Hindi po pwede yun eh. Kasi alam nyo,
mafe-feel mo naman na kung bida-bidahan ng isang tao. Nakita niyo po ako diyan, mga palangga. Okay? Nandyan ako sa dahig. Nakita natin pareho na andyan si Vice President Sara, nandiyan dyan yung mga kapatid, di ba? Nung birthday ni Inday, nandoon yung mga si Baste and everything. Kung gusto ko lang, umepal doon, scoop, mag-epal ka lahat, ganyan, lahat ng effort mo. But you have to give them space. Bigyan mo ng space yung tao na hindi lahat salaksakan mo ng mikropono o, mag-vlog ka. O, Day, anong masasabi mo, Day? Message sa mga kababayan. Anong ganito, ganyan. Kakaloka. My goodness. Hi, Lucky 6. Feeling close si Chipmunk. Oo nga, sabi ni Coring Basola. Watching from New Zealand, sabi ni Cheryl. Oo, ganun yun. Well, tama naman yung observation ninyo. At antayin mo. Hindi ka mang-ambush. Maintindihan mo yung mga reporters talaga kasi trabaho nila yan. Yung mga reporter, di ba? Trabaho nilang magpaunahan ng scoop, trabaho nila magtanong na magtanong. But if you're just a supporter, okay? Pag supporter ka lang na bonggang-bongga, irerespeto mo yung sinusuportahan mo kasi hindi ka nagbibida-bidahan. Sabi ni Hazel Di Omano, bagyad si Akla. Okay? Sabi naman, may nagsabi sa akin, inggit ka lang, Maharlika. Bakit ako may inggit? Imagine mo, everyday, kumpara mo naman yung buhay ko sa kanila. Everyday, nandiyan ka sa Duterte Street, nakikikain ka ng libre. Oh. Samantalang ako, I'm enjoying my life. I travel the world. Paano ka maiinggit? Yan ba yung buhay? I can show support to PRRD. Even before 2016, I support PRRD. Kahit nasa Los Angeles ako, kahit nasa Asia ako. Diba? Yung buhay nila, i-compare mo, magtitinda ka ng toyo dyan para what? That's so low. Then, kailangan naka-ready ka, Hindi ka naman reporter para dapat lagi kang una sa scoop. I can talk like 24/7 right here. Yan, nawala ako. Right here, di ba? K2, Cathy B. I can talk about it. You can still watch me. Darling. So, ganon. Okay, now next. Ang pag-usapan natin, ito na. Nahubaran na ni Kong Paulo Marcoleta. Okay, let's go sa kay Kong Marcoleta. No. Tapusin muna natin yung dahig. So, mga kababayan, actually, yung event dyan ay yung mga taga-Europe, 19, 20, 21 talaga nandiyan sila. Tapos 22, 23, I don't know, pero nga, hati-hati pa nga din ang grupo dyan. Well, pero sa totoo lang, ang grupo dyan na malalaki, DDS talaga, at saka yung Maisog. Okay? DDS at saka Maisog. Pareho lang naman yan eh. Ang DDS at saka Maisog, they're supporting PRRD. Yung Team Alpot na nandiyan ngayon, wala naman silang follower na madami. I mean, hindi nila kayang magdala ng maraming tao dyan. Hindi nila kayang maghakot ng mga tunay na supporters o mag-convince ng mga tunay na supporters na PRRD dyan kung hindi sa tulong ng Maisog at ng DDS Maisog, isang yan. Kumbaga kambal yung mga yan. Hindi nila kaya yan. But wala tayong pakialam sa kanila kasi may nabasa ako, they will organize daw, sa 23. Wala na tayong pakialam, mag-organize sila. Bahala sila sa buhay nila, mag-organize sila 23, 24. Basta kayo, okay? Ang pumunta kayo doon, ipakita nyo support kay PRRD. Ignore about them, okay? Pero wag kayong pumayag na babuyin kayo nila. Yun lang ang ma-advise ko sa inyo. Pumunta kayo dyan, either as a group, as a family, friends, ganyan. Pakita ng suporta kay PRRD. Forget about the Alpot. Okay? Sabi ni Annalena, 19, 2021, sa, The Hague kami from Maisog, Austria. DDS Maisog, kita-kits Palangga, Annalena, yan, Austria. Yes, Palangga, magkita kayo dyan. You ignore the Alpot. Don't let this Alpoteras, ruin or sirain ang inyong araw para ipakita paparamdam kay PRRD dahil wala tayong pakialam sa kanila. Makakapal ang mukha niyan.
bumibika ka nga. Kita mo, may mga anak na, may partner daw, pero handang magbukaka dyan sa dahig. So, hayaan mo na yan, mga mababang uri yung mga taong yan, dahil that's mangga, Iminatics aligned, yung mga yan, mga nagbubugaw ng mga kababaihan, don't associate yourself with this kind of people. Di ba? Kung matino kayo, kung kayo ay nagtitiwala dahil ginagamit nila yung mga versikulo 4:4, if you are really, but there's no perfect in this world, tandaan natin, kung kayo ay para kay PRRD, hindi nyo i-associate o i-align ang sarili nyo sa NPA, kay Amy Marcos Bangag, sa mga alpot na ang kapal ng mukha na handang ibilad ang bilat para sa power at pera. Ganun kakapal ang mga babaeng yan. May mga darating pa dyan na alpot. Okay? Huwag niyong associate. Ang advice ko sa DDS, maisog at maalindog. Diba? You go there. Kung kaya nyo, buong linggo kayo dyan. Pakita nyo yung support kay PRRD, kay Inday Sara, go. Ignore them. Okay? Andyan si Spoke Sari Roque. Si Spoke Sari Roque, walang kayabang-yabang yan. Okay? Lahat kayo i-accommodate niyan. Kung pwede nga lang kumasya kayo sa apartment niya, patitirahin kayo. I can vouch Shari Rocky to you. Guys, ako actually sabi ko nga, Spokes, mag-ingat ka dyan sa mga inaano mo, pinapatira mo ha. Baka mamaya yung mga alpot, bumika ka na naman yan, madamay ka pa. mamaya, bumika ka pa dyan, ay bumika ka yung mga walang hiya. Alright. Okay, tulad ngayon, meron tayong alpot dito. Okay, goodbye alpot. Okay. Mababaho na yung behind nila, parang maglakas loob. Okay? From Espanya, okay? Si Ecclesiastes, yan, si Palangga, Ecclesiastes. Alright? Okay. So, ayan, tignan mo nito, si Alpot nandito. Okay? Ano pangalan nito? Ayan, okay, dati si Alpot. Okay. Right. Okay, sabi niya, hi ma'am. Nawala na. Time Kodak moment. Okay, Coring Vasala, thank you so much. Hanapin ko, okay, sa inyo ha, ito ang advice ko sa inyo. Pag pumunta kayo, si Spoke Sari Roque ang hanapin ninyo. Hindi kayo mapapahiya. Alam nyo, kung kasya lang kayo sa bahay niya, aampunin pa kayo niyan, patutulugin kayo. Ipagluluto pa kayo. Don't associate yourself dahil hindi sila ano tawag dyan, hindi sila registered, okay, from the office of the Vice President na dapat mag-connect kayo sa kanila. Kasi lahat tayo, kahit sinong grupo of friends, group of family, lahat kayo dyan, you can go as a group. Hindi mo kailangan na dapat doon ka kay Alpot. Umiiwas nga yan eh. Di ba? Umiiwas kasi nandiyan si Kitty. Hindi magpapakita yung mga bigaon dyan. Hindi makaporma sa Duterte Street. Hanggang lang, behind the scene, hanggang optics lang sila. Yes, Jacob Torre, protect Harry Roque. Yun lang ang kaya nilang gawin. So please support PRRD. Nanawagan naman si Baste. Dahil nagsimula naman tayo dahil sinusuportahan natin ang PRRD, right? Not the Alpots. So wag na kayong kasi marami nagme-message sa Miss Marlica, pupunta kasi yung mag-organize yung mga Alpot. No. Forget about them. Kahit mag-organize sila. Basta kayo, pakita nyo, supportan nyo kay Pangulong Duterte, that's it. You look for Attorney Harry Roque. At kapag may humarang-harang sa inyo na grupo ng Alpot, banggitin nyo pangalan ko. O sabi ni Marlica, mga Alpot daw kayo. Mga Jutang Jenina daw kayo. Mga bugaw daw kayo. Mga ganon. Gamitin nyo pangalan ko. Sabi ni Marlica, mga bugaw daw kayo. At mga Alpot. Diba? At least, galing sa akin. Hindi makaporma si Alpot. Sabi ni Dino. Sabi ni Shansen, ano masasabi mo kay Torre? Di ba nagbanggit na ako? Ay, oo nga, kasi kahapon kumakain. Kailan ba yun ako nag-vlog? Ayan, si Torre, dapat i-booking niya na yung si Lisa Tana. Sabi ko, mag-gurgura na sila, mga palangga. Tekel Prada, sabihin mo sabi mo, ayaw namin sa inyo kasi sabi ni Maharly ka, mga Alpot, bugaw daw kayo. Yan. Di ba? Hanapin niyo si Spoke Sari. Spoke Sari lang ang hanapin niyo. Tsaka sila yung mga leaders na alam ko sila Ben Ripol ba? Ay sila Ben pupunta diyan, sila Ma'am
Beth ng Switzerland, sila Christian ng Germany, Austria, Paris, sila Nelson, sila Queen, you know. We just show our support to PRRD. Napakahalagang makita ang bilang natin before and during and after the event. Right? Sabi yung Marvic Tadjam, naman. I mean, Diyos ko, bakit? Nagsisinungaling ba ako na mga bugaw yung iba doon? Yung mga pumupunta? Nakikita niyo naman sa show nila, yung mga binugaw nila, nagpapahawak ng susubels even before. Hindi naman nagbago. Kahit nung panahon pa nga ni Pangulong Duterte, kumakangkang pa rin. Kaya galit na galit sila sa akin. Kahit sa loob ng Malacanang, nagbubagaw-lu. What the heck? What the heck? Mainggit na lang kayo hanggat gusto niyo, right? Hi, Zian Lu, how are you? That Filipino lawbreaker, Torre is worthy as an organic fertilizer. Nga, dapat, alam mo, nakita ko na naman yung kaputahan ni Torre. Nakakasakit na dibdib. Senior ko galing kay Rudy Makabayan Maliit. Ang haba naman kasi ni Rudy Makabayan Maliit. Pwede pa palangga, palitan mo, one word lang tayo para madaling tandaan pag hinanap ka. Gusto mo Rudy Maliit. No, gano'n na lang. Rudy Maliit. Hirapan ako nga ba ng page mo. Ngayon, I'm not sure, but you know, you'll never know. Baka bigla na lang akong mag-show up. Pero kasi nakapag-register na ako dyan. Di ba sinabi ko sa inyo, nag-register na ako online. Depende sa result ng ICC. Actually, 3 kami. Nag-register kami, na-attend kami during the hearing. Ako si Rudy Bolilit Makabayan, galit sa korap. Sabi ni Shelo Crisado, ang haba kasi palangga eh. Ako si Rudy Bolilit. Temo, nagkamali ako. Si Rudy Maliit, Bolilit pala. Anyway, ang importante yan dyan si Rudy Bolilit. Sabi ni Edsel, totoo yan madam, may pinatulog si attorney galing sa New York. Nag-bike, welcome niya sa bahay niya, napakabait. Oo, napakabait ni Harry Roque, totoo yan. Torre Unggoy daw, sabi ni Basi, Diwatang Unggoy, sabi ni Fija. Yeah, so, yeah. Anyway, mga kababayan, let's go. Let's move on. Mag-comment lang kayo dyan kung may gusto pa kayong i-topic. But we'll see. Tignan natin. Ano ba itong hinahanap ko dito? Where is that? Ito. Facebook. So ngayon, maliban dyan sa eksena na yan, mga kababayan, okay, ito ang si Kong Marcoleta. Okay, tignan natin dito ha. Marcoleta PCO. Okay, ito yung nagtitrending ngayon. Ito yung bago. Nagkaroon ng okay, I think nandito. Sino ito mga to? Ito. Punta tayo dito sa Abante. Dali mas madali siyang depensahan kaysa depensahan yung mga or labanan yung mga kritiko ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko po, parang din, siguro, napansin ko rin kasi si Yusek Claire Castro, pag siya po yung nagsasalita, lagi siyang on the defensive tone. Yeah. Sa akin, rather than showcasing the landmark achievements of this administration, the PCO is reduced to just defending the administration from the harsh critics. Di po ba mas madaling depensahan ng administrasyon kung ito ay pinag-usapan maraming dyan, mga notable achievements? Okay. Sabi niya, hindi ba mas madaling depensahan kung may mga notable achievements? Pero kasi nga, may troll talaga si Bangag. Aminado naman ni Bangag, sinabi naman ni Bangag yan na mayroon siyang troll. Katulad dito, ang sabi dito, mga kababayan, okay, doon kahapon sa Congress, okay, I think budget deliberation yan, tignan natin. Ang sabi dito, tinanong ang Presidential Communications Office kung bakit hindi ito madalas nagpo-post sa kanilang social media accounts ng achievement ni Bangag. Then, ang sabi ni Sagip Party List Representative, anak to ni Congressman
pangalan nito, ni Congressman Marcoleta. Anak ni Congressman Marcoleta. Ito ay anak ni Senator Marcoleta. Okay? Si Representative Paulo Marcoleta or Paulo Henry. Sabi niya, yun na, mabilis daw. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!